Ito po si Nico Fabian, dito po sa page natin, ang Nick Talk, The Real Talk with Nico. I would like to extend Kong Si Fa Chai once again to all my followers, especially ang Chinese community natin. Dito sa Malaysia, tuloy pa rin ang celebration ng Chinese New Year. It is of course 15 days celebration po. Diyan sa Pilipinas, mga kababayan ko, kumusta kayo po? Hope everything is fine with you. And today is January 30 na po, no? Sweldo na. Sweldo na dyan sa Pilipinas. Sana okay na okay. Sana din ang sweldo ninyo po. It will be, sabihin natin, enough hanggang 1 month po, no? 1 month ang gastos ninyo po dyan sa Pilipinas, sa bahay ninyo po. But anyway, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. And of course, salamat pagi, salamat patang, and salamat malam sa mga kaibigan ko, kababayan ko dito sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah is Malaysia, and very specific dito po sa Kota Kinabalu City. And of course, to all our overseas Filipino workers dito sa Malaysia, dyan sa iba-ibang nasyon, dito sa mundo. And of course, ang mga kababayan ko, ang mga relatives ko, no? Dyan sa Pilipinas, I would like to say, welcome to my program. Ang title natin ngayon po is The Biggest Highs in the Philippine History. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez po, no? And we will be touching on this topic para more or less, you will know ano talaga ang petition na file si Representative Isidro Unga and Atty. Vic Rodriguez dyan sa Supreme Court po, no? Last Monday. And of course, yesterday, I mentioned something about ang petition nila, wherein they focus on the PhilHealth, they focus on the realignment of budget, the 2025, they also focus on the Department of Education, and of course ang controversial issue regarding the signatures affixed by the members of the bicameral conference report po. Yon ang issue. And later on, siguro kung may time pa tayo, we will touch on the proposal bill from Zamboanga District Representative, District 1 Representative, si Kimer Olaso regarding yon firing squad daw po para sa mga, sabihin natin, sa mga corrupt officials, appointed government officials po, na dyan sa Pilipinas. Straight to the point na tayo, and let's not waste time, and I will share with you ang recorded statement, recorded statement ni Atty. Vic Rodriguez regarding ang petition nila dyan po sa, sabihin natin, Supreme Court, sa Supreme Court. And let's listen to this, and kayo na po bahala maghusga, and up to you po, to see whether may puntos ba, may valid ba yon petition they filed dyan po sa Supreme Court. Hold on nandito. Straight to the point na tayo po, para wala na tayong waste of time. Nandito po, let's listen to this. Kaso sa Korte Suprema, ito po yung aming petition for certiorari and prohibition. Final po namin ito nung Monday. Marami po ang nagsasabi bakit napakatahimik ng pag-file namin. Sapagkat po ito isang mahalagang kaso at hindi naman po tayo after ng media mileage, kaya minarapat po namin ni Congressman Sid Ungab at ng mga ibang petitioners na mga pawang premyadong abogado na mag-file quietly at ihayag na lamang na kami nga ay nakapag-file na the following day, which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming final nung Monday na petition sa Korte Suprema. Petition for certiorari and prohibition. Ito po yan. At ating pong balangkasin ngayon ang pagsisinungaling ng mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget dahil nga po sa unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung Bicameral Conference Committee report. Tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso,
at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya na nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin, ito po yung kopya ng Conference Committee Report. Makikita po natin, para po it's a bit of a lecture, pilitin natin pasimplihin, ano? Ito po yung pagpapatunay na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee Report. Hindi, sabi po nila hindi final ito, no? Pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion pesos po. 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang-kita dyan. Pirmado po, sapagkat nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee Report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo mga malinaw. Pirmado ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa hakbang ng Mahiso, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng hakbang ng Mahiso kahapon sa mga Mahiso. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee Report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan Pirmado po yan At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Pimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawin bobo ang mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap kong pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang mo yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya, May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Binilugan ko po. Kung ano lang yung pwedeng gawin
ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo may sasabing typographical yan? Paano mo may sasabing grammatical yan? At paano mo sasabing printing error yan? Isang pahina pala mo yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang mo patunayan natin na kung talagang nagsisinungaling itong mga ito. Ito. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito yan. Matatawag niyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee Report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na akong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAP form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling marihing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee Report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwede mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na Only Congress can pass
ay an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawan nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error. Kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation. Halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino ulit? Ang tanong natin, sino yung may makating kamay na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Kaninong makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang managot, panagutin natin. Ang tinuturo, yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon, yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi niyo pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya po minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff. Tandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong lalala, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senadong gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas eh. Wala naman sa saligang batas na pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, pass, approve, and sign na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din nga po usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Ngayon, yung sinasabi ni Stella Kimbo, yung mga taga-Marikina, mag-isip-isip ho kayo. Kung
ganitong uri ang nag-a-apply sa inyong aplikante, bilang mayor, delikado po kayo. Mauubos ang pera ng Marikina. Mas bilib pa ako doon sa mga barangay captain at barangay council. Yung konseho po ng barangay ng Marikina, nagseseminar po yan. Sigurado ko marunong magpasa ng budget yan. Pag-usapan po natin yung mga barangay tanod, tanong ninyo sa inyong kapitan, tanong ninyo sa inyong barangay treasurer, barangay secretary at mga barangay kagawad. They are very good and they are very prudent and they are very mindful of the law on how to properly pass their annual barangay budget. Hindi kagaya ng pagsisinungaling nito ni Stella Kimbo. Kay Hazel Aquino, Okay, yan po ang explanation, explanation ni Attorney Vic Rodriguez, who is also eyeing for or to be a part of the Senate itong midterm election po, no, on May 12. So, narinig na po ang petition nila and it was filed last Monday. Shoutout muna tayo kay Bong Sebastian, who is also watching my program. Thank you very much, Bong, Kong Si Fachay, and God bless you and God bless to your wife and family. And of course, to your staff dyan po, no, sa opisina ninyo, government office. So, wala tayo po, no? I'm not supporting anybody. I'm just showing, letting you know or passing the information na very important information po, so you will understand ano ba itong issue na petition filed dyan po sa Supreme Court dyan sa Pilipinas regarding itong sabi ni Attorney Vic Rodriguez na this is the biggest heist in the history of the Philippines because it involves 6 point something trillion po sa national budget natin sa Pilipinas. Now, just for your information, for ang world record yata natin po, the biggest heist reported sa history ng mundo is yun po, nangyari sa March 2003. March 2003, wherein the Central Bank of Iran was stolen something like $1 billion po. That's the biggest. That's the biggest or record dyan sa history ng mundo natin po. Now, ngayon, alleged by Attorney Vic Rodriguez, this is the biggest heist committed in the history of the Philippines. Kayo na po, bahala whether you agree or not. At least I managed to at least share with you ang statement ni Attorney Vic Rodriguez regarding ang mga rason ng petition nila, no? Filed by Representative Isidro Onga and of course Attorney Vic Rodriguez last Monday po. Yan po, no? Klaro, mas decente. And of course, sige, tuloy natin po ang issue natin today. And this time around, siguro mag-relax din tayo. May konting joke tayo. Pero yung joke natin po, no? Ang joke ng mga kaibigan natin dyan sa Pilipinas, may tama po. May tama, di ba? May tama yun eh. Don't play. Sabi nga namin dito don't play. No? Don't play. And let's see po. The bottom line there is that when we talk about the biggest heist history sa Pilipinas, the only person or the only authority who can confirm this thing or can clarify everything, yon ang Korte Suprema or the Supreme Court po. Since nandoon na yon po sa ang petition na dyan sa Supreme Court, let's wait for the decision of this Supreme Court po. And then from there, we will see ano talaga ang issue and how it will impact to the lives of every Filipino po. We are something like more than 130 million population na ang Pilipinas po. And medyo magulo talaga ngayon ang Pilipinas, and let's hope na tapusin na natin itong problema po kasi ang dami pa tayong mga problema dyan sa Pilipinas.
especially when we talk about ang daily life ng mga Pilipinos, In the meantime po, ito, joke, don't play. Ha? Sabi pa nila, don't play. Ha? Kayo na bahala po. Let's listen to this. Ang mga idols ko, ha? Si Ted Filon saka si DJ Shasha. Ha? Sounds funny, pero meron talaga. May puntos. Ha? May pasaplit solamente. In Zamboanga, we used to say it, pasaplit solamente. Okay, good morning, good afternoon, and good evening to all my followers. And let's listen to this conversation, joke po, between Ted Filon and DJ Shasha, and they are talking about corruption dyan sa Pilipinas. Particularly itong issue, firing squad po. Do you agree with the firing squad? Para sa mga corrupt officials? As proposed, no? Authored by Zamboanga City District 1 Congressman si Kimer Olaso, who is now a candidate to be the next mayor of Zamboanga City. Next mayor of Zamboanga City come May 12th midterm election. It is a fight between the majority leaders dyan sa Kongreso, si Representative Manix Dalipe and si Kimer Olaso. During the, sabihin natin, official campaign period po, I will be focusing also dyan sa political scenario dyan sa Zamboanga City. Hintayin na lang natin po. In the meantime, dito lang tayo muna sa national issue. National issue. Okay, let's listen to itong don't play. Sabi ni Nico, don't play. May pasaplit solamente. Hold on. Political thieves. Hold on. Ito po. Let's listen to this. Political thieves. Mabait-bait ang title natin ngayon, ha? Mabait-bait. Mabait-bait pa. Pwede kasi ang pagbabarilin. Mga magdanakaw. Sa kabanang bayan. Gusto mo yung title natin? Minsan gusto ko rin yun. Baka sakaling tamaan sila, hindi na sila magnakaw. Ayun lang, baka sa bagay, bawal. Masyado mayuli. Firing squad. Political Kasi nga po, may thieves. nagpapanukala di po ba na isang kongresista. Sabi ko nga, we take it, kumbaga, sa presumption po ng magandang adhikain to stop corruption nga, di ba? Kasi sabi niya sa kanyang explanatory note, pagod na raw po tayo sa usapin ng korupsyon sa gobyerno. Kaya ang kanyang panukala, pahilera sa luneta. Opo, at i-firing squad ang mga magnanakaw sa gobyerno. Oo, pero may nag-comment kasi noong nakaraan. Anong sabi? Sabi baka daw magalit si Rizal pag doon sila binaril. Wag daw doon. Kasi di naman sila mga bayan. Oo, nandun yung Ay, diba? Si Rizal. wala namang lugar eh. Oo, sige. Doon sa kanyang panukala. Pero kung ikaw ang magpapanukala, saan sila dapat? Ako siguro wag nang barilin kasi magagastos nga tayo sa bala. Tulak natin sa Ilog Pasig. Walang gastos pa gano'n. Hello, pag tinulak mo sila sa Ilog Pasig, Posible pang makasurvive? hindi yun. Ano? Para mong, di ba, itinapon, di ba, sa manukan, ang mga, Okay na sa akin. Kasi ginagawa naman nilang manok ang mga Pilipino, hindi ba? Oo, ayaw mo doon sa Ilog Pasig. Hello. Oh, bakit? mga buhaya yan eh. Ay! Nilalaway lang yan. Ay, my God. Lalaway lang sila. Hello. Marunong sila lumangoy. Para ka nagtapon ng isda sa, di ba, sa karagatan. Ba't di na Kapag lang sa natin... Ilog Pasig. Crocodile Farm. Tapon natin sila doon. Sandali muna. Hinahawakan mo na naman. Kaya nga eh. Sabi mo kasi... Ang baba mo eh. Hindi, kasi nag-iisip tayo yung makakatipid tayo kung matutuloy ito. So, kung bawal sila sa Ilog Pasig, Pag hinahawakan yung baba niya, I suggest nag-iisip, therefore, di ba? Mr. Chair, Sinabukan ka sa baba eh. yes, now I therefore suggest, hanap tayo ng crocodile farm, doon natin sila itapon, para sama-sama sila ng mga crocodiles doon. Eh di nag-enjoy sila doon. Party-party yun. Party! Ang hirap naman. Tali kaya natin sa puno, paagat natin sa hantik. Eh, mabubuhay pa rin yan. Uy pa rin. Eh, tsaka baka
baka matakot yung antik. Kasi ang kakapal ng balat niyan eh. Ano ka ba? Common sense. Ikaw, ano gusto mong gawin? Di ba? Eh kasi sayang naman ang bala. Gagastos tayo dun eh. Ha? Kung lugar, kung pipili ka, saan? Isakay mo na lang sa aeroplano. Kung gusto mo, yung pinakamalaki, yung C-130. Diba, C-130? Uy, sana ma-cover natin yun. Ma-cover natin. So, makita ko sino una itutulak. Isakay mo sa aeroplano, C-130. Tapos medyo dun tayo. So, Oo. kung gusto mo na mas malaki C-130, hiramin mo yung ginagamit sa balikatan ng Parang mga kulang pa rin yung C-130. ng mga Amerikano. Yung mas Nakita mo, malaki. di ba, super jumbo, ano na yun, plane? Oo, correct. Parang Diba? plane na ng Avengers. Hindi, talaga, ang kinakarga nito, yung mga tangke. Yan. Di, ang dami nun. Dahil buhaya masasakay mo doon. Saan muna natin sila iikot bago natin sila itulak? Magka-aksaya ka pa ng gasolina. Isang panik lang. Isang panik lang. Oo. Tapos tulak na agad. Ikaw nagsabi ng tutulak, hindi ako ha. Oh, eh bakit? Kung hindi sabi naman na kayo, itutulak, alam masyado- nyo, masyado kung hindi grabe. kayo, Masyado ka. kung di kayo political thief, hindi kayo tatamaan dyan sa usapan na yan. Ganun lang kasimple. Tama naman, di ba? Hindi ako matatakot dyan. Kung ako ay isang... Gusto mo ba ma-ICC ka? Bakit? Oo nga. Eh, paglabag sa Paglabag sa karapatang pantao. Diba? Eh, paano naman yung paglabag nila sa karapatan ng mga mamamayan every time nagnanakaw sila? I'm sorry, I should not correct you. Oo. May karapatan din tayo. Hindi. Ako po yung humihingi po ako ng paumanhin. Nagkamali po ako doon. Yan po yung karapatan pambuhaya. Karapatang panghayo. Paglabag sa karapatang pambuhaya. You're an animal. May kantang ganun eh. Anyway, parang naghaharap ka ng Tapos paraan. yun ang theme song habang ginagawa po yung pagtulak. Animal, animal, Eh, may theme song. Dali lang ha. Sobra ka ha. Bakit? Maawa ka naman. Tawagin sila animal? Kahit pa paano, yung mga buhaya. May puso rin? Yung sinasabi, wala silang puso. Oo. Ganito lang. Sige. Sana ba ako? Opo. Yung pong ating handog na think about it, pinagmamadali na po namin ngayon. Sana nga po umabot po ito. Nanay Christy, tignan po natin. Alam kong kayo po excited na. Tumingi ako ng pangunaw ako hindi ko ito maihahandog this morning. Pilitin natin kung sakasakali nga po. Kasi paano mo, anong ipapalabas mo kapag binabanggit mo na yung mga sitwasyon kung saan involve ang mga political thief, di ba? Ay, oo. Yan ang isa sa... Kasi kanina mga mukha lalabas mo doon. Ang hirap nun. Di ba? Pag nag-caricature ka siya, baka mahawin. Bigyan kita ng listahan. Di ba? Anyway, kasi nga po may panukala. Ginugala mo eh. Ay, sorry. Alam mo, mabuti ka mo nakasentrum ako. Sorry. Oo nga, Hindi ako Centrum masyado Silver malilimot. Advance. Sige, Kaya sila tuloy. babalik. Eh, babalik na yan, babalik na. Tsaka mabuti ka mo naka-boss max tayo. Yan. At saka naka-bravo. Yan. Brum, brum. May nagtatawanan mo ako eh. Napapansin ko, nagtatawanan mo ako Hindi, eh. tinitignan ko kasi kung naalala mo kung saan tayo huling galing. Of course, naalala Yan, ko. very good. Tuloy mo na. Ikaw hindi nakakaalala eh. Hindi. Kung kailan ka pinanganak in 1989, tuwan-tuwa ka. Tama si Sec Benito. Tuwan-tuwa ka, hindi ka pa pinapanganak in 1989. Hello. Nangisi lang ng konti. Tama siya. Nakita na kita sa studio ng Kuya Gising, no? Grabe. Uy. Oy, tuloy mo yung sinasabi mo. Nagpa-practicum ka sa amin eh. Iba yun. Pandali, meron tayong, tuloy. Hindi, ituloy mo muna yung sinasabi mo na bibitin Meron sila. na tayong mga importante commercial. Kailangan na talaga ito. Alam mo. Sayang. Eh, si Kuya Rom nag-e-enjoy doon sa pakikisi. Diyan po lamang kayo. Agad-agad kami magbabalik. Ayusin ko lang itong taong ito. Thank you very much. Si Ted Filon, when he talk, may humor talaga, no? May humor. May pasaplit solamente po. So, yun po. Don't play. Joke lang yan po. Pero may laman yan po, no? What they are discussing jokingly. Jokingly. So, ganun po ang sitwasyon dyan sa Pilipinas. And, yes, of course, let's be serious. No? Let's be serious when it comes to ang mga problema natin dyan sa Pilipinas. No? Especially, ano ba talaga? Correct ba yun? Wala ba tayong problema sa national budget? Kung sakali, it is unconstitutional. So, ano kaya? Babalik ba tayo sa reenactment budget 2024?
And kung sakali, reenactment budget tayo po, no? Siguro wala naman problema kasi it will not take too long. Hindi na naman yun 1 year talaga po, no? They will readjust ang budget po. Siguro it will take 1 month or hindi na talaga matagal yun po. But what is important is gusto natin malaman ng mga Pilipinos, we want to know whether itong mga allegation coming from Representative Isidro Ungap and ang grupo ni Tony Rodriguez, Vic Rodriguez, totoo ba or hindi? Or may puntos ba? Correct ba ang sinasabi ni ang BICAM members, no? BICAM members ang congressmen, mga lawmakers natin sa Kongreso at saka ang Senado na wala tayong problema dyan sa proseso ng National Budget 2025. Okay? So, later on, I'll be attending ang some open houses dito po sa Kota Kinabalu. Since this is the second day of Chinese New Year, as what I told you, ang celebration ng Chinese New Year dito sa Malaysia is for 15 days. The last day will be on the 15th day of the celebration from January 27 hanggang 15th day. And we call it Chap Gome. May mga invitations tayo mamaya, lunchtime, and kung may time tayo po, I will try to go online. I will show you ang paano ang mga Malaysiano po, no? And ang mga Filipinos attend itong open house organized by the Chinese revelers, no? Revelers po. So siguro mga 1 o'clock, siguro I will go online na po. Now, we will see ang weather condition. So far, dito sa Kota Kinabalu, okay na okay ang weather condition natin. So hanggang dito na lang po, si Nico Fabian. And once again, I would like to say, sana lang po, masking paano I managed to entertain you and give you some informations, updates regarding what is happening in sa Pilipinas and dito po din sa Sabah, particularly dito sa Kota Kinabalu. Si Nico Fabian, once again, would like to say thank you very much for making me a part of your day today. Kong Si Fat Choi, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all. And see you later and see you tomorrow. Bye.